Magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan po natin ang Panginoon. Sa ating pong nagdalagalang obispo, ang ama ng ating diocese na narito na ngayon, ang ating minamahal na obispo, Bishop Junie Marali, ating si Bishop. Po. Sa mga kasama po nating pari na narito sa ating pong guest speaker, good morning po. Alam po ninyo, ito po nga pagdiriwang na ito ay bunga ng mahabang pagninilay at pagdarasal sapagkat nais po namin sa Komisyon ng Liturhiya na mag-isip ng isang pamamaraan kung paano tayo ay makapagpapasimula muli ng isang panibagong paglalakbay bilang mga lingkod ng Diyos sa ating pagdiriwang ng mga pagsamba sa ating parokya. Kung hindi po ako nagkakamali, ang isa sa mga huling major activities ng ating commission ay noong pong 2015 nung ipinagdiwang po natin ang ika-50 taong anibersaryo ng ating diocese. At pagkatapos po noon ay hindi na po nasundan pa ng mga gawain na may kinalaman sa ating paghuhubog bilang mga lingkod ng Diyos sa kanyang simbahan. Kaya sa biyaya ng Diyos sa pagdating ng ating bagong obispo, ito pong nakaraang November, at sa naisin ng ating diocese na maglakbay bilang isang simbahan sa pamamagitan ng pagsusagawa ng mga darating na mga pastoral program at sa diwan ng synodality na ng ating Santo Papa, ang kanyang paanyaya sa ating lahat, ay minarapat po natin na isagawa ang pagdiriwang na ito bilang isang pasimula para sa isang mas mabungang paglalakbay bilang mga lingkod ng Diyos sa kanyang kawan. Naniniwala po kami na ang pinakamahalagang pasimula para sa ating mga susunod na gawain ay ang sama-samang pagdarasal. Sapagkat ninanais natin na pakinggan muna natin ang Diyos saan ba niya tayo gustong tumungo. Isang nararapat na gawain na pakinggan ang Diyos kung ano ang nais niyang gawin natin bilang kanyang mga lingkod. Kaya ang gawain kong ito ay nakasentro sa ating sama-samang pagninilay at pagdarasal sa tawag ng Diyos sa paglilingkod bilang isang simbahang lokal. At sana ang magiging bunga ng ating gawain na ito ang siyang ating maging pundasyon at tungtungan para sa isang mas mabungang paglalakbay para din sa ating paglago bilang mga lingkod ng Diyos at ng kanyang simbahan. Kaya ngayon pa lamang po, ako po ay nagpapasalamat na sa inyong lahat na tumugon sa aming paanyaya na tayo magsama-sama para sa gawain na ito ng pagninilay, pagdarasal at paghingi ng tulong sa Diyos para sa ikatatagumpay ng ating gawain. Ang gawain na ating isinasaktuparan at ipinagpapatuloy ay gawain na hindi lamang tungkol sa ating sarili, kung hindi tungkol sa kabutihan ng Diyos. Kaya sana pagkatapos sa gawain na ito, ang dala natin ay ang pagmamahal ng Diyos, ang dala natin ay ang kanyang presensya upang sa pagbalik natin sa mga pamayanan na ating kinabibilangan ay tunay tayong mga maging larawan ng kabutihan ng Diyos sa bawat isa. Kaya muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa ating mahal na obispo, sa ating mga kapatid na pari, sa mga kapwa-lingkod na mga punong laiko na ating nakatulong sa pagsasakatuparan ng gawain ito. At ipagdasal po natin ang bawat isa na sa pagpapasimula natin ang ating paglalakbay sa pamamagitan ng gawain ito, tunay natin may sakatuparan, hindi ang ating kalooban, kung hindi ang kalooban ng Diyos. Muli po, maligayang pagdating dito po sa ating first Diocesan Lenten Recollection for lay liturgical ministers
Hari nawa, gawain na ito ay kalugdan ng Diyos para sa kanyang kapurihan, para sa ating kabanalan at sa kabutihan ng kanyang simbahan. Muli po, magandang umaga at maraming salamat po. Muli po, maraming salamat, Reverend Father Nelson Ramos. Palakpan po muli natin si Father. Tunay na biyaya ito ng Diyos at ito ay pasimula para sa mas mabungang hakbang bilang kanyang mga lingkod. Ngayon naman ay ihanda na natin ang ating mga sarili para sa ating recollection proper. Kung may dala po kayong mga panulat o sulatan, ay maaaring nangyayari niyo po itong ilabas bilang paghahanda sa gawain. Bago po tayo magsimula, tinatawag po namin ang mga representative ng kada parish, Holy Trinity Parish, Our Lady of Miraculous Medal, Mother of Good Counsel, Our Lady of Perpetual Health Bel Air, at Church of St. Peter, Santa Rosa, na kung maaari po ay pumunta sa ating registration. Mga kapatid, alam niyo po ba kung ilan tayo ngayon sa ating venue? Ilan po sa unahan ninyo? As of now, ang delegates po natin ay 3,900! Ang dami, di ba? Maraming salamat po sa mga sarili. Siyempre, maraming salamat po. Ito ay isang pagtugon, malaking pagtugon para sa ating mga naglilingkod sa simbahan. At ang ating unang speaker, let me introduce to you our guest speaker for today. Father Reginald Rivera Marinidad, or Father Reggie, as most people call him, was born on March 9, 1978 in Mandaluyong City. Father Reggie is the eldest son of Emmanuel and Amelia. He entered San Carlos Seminary for his seminary formation. He took up postgraduate studies at San Beda University, Graduate School of Liturgy. His thesis is on the liturgical calendar of the Archdiocese of Manila, under the guidance of Father Ansgar J. Chupungo, OSP. In 2017, he obtained his doctorate in liturgy from the same university, summa cum laude. He was ordained priest by His Eminence Gaudencio de Cardinal Rosales at the Manila Cathedral on September 8, 2004. Father Reggie served as private secretary to His Eminence Cardinal Gaudencio de Rosales and to His Eminence Luis Antonio Cardinal Lagi. He was the Chancellor of the Archdiocese of Manila and Episcopal Vicar for Chancellor Matters from 2015 to 2021. He was appointed Director of the Minor Basilica of the Immaculate Conception, Manila Metropolitan Cathedral on July 1, 2015. He is a guest Professor of Liturgy and Theology at San Carlos Seminary, Graduate School of Theology in Makati City, CICF Maryhill School of Theology in Quezon City, Immaculate Conception Major Seminary, Graduate School of Theology in Bulacan, Don Bosco School of Theology in Paranaque City, and at the Graduate School of the Liturgy of San Beda University in Manila. His Eminence Archbishop Jose Cardinal Advincula also named Father Reggie as the current Vicar General of the Archdiocese of Manila and the Moderator Curia of the Archdiocese. Let us give a round of applause to Father Reginald Marinidad.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagkakataon na makasama kayo sa umagang ito sa First Diocesan Lenten Recollection ng mga lay liturgical ministers dito sa Diocese of San Pablo. Salamat kay Bishop, kay Father Edsel, kay Father Dave na nag-imbita sa akin para makasama kayo sa umagang ito. Katulad po ng nabanggit, ako po si Father Reggie Malikden, mula po ako sa Archdiocese of Manila. At ngayong taon ko ito, ako ay 21 years ng pari. Sa kasalukuyan po, nagdilingkod ako sa dalawang mall chapels sa Archdiocese of Manila. Sa Manila po kasi, kahit na yung mga chapel sa loob ng mall, may naka-assign na pari. Yung pong aking chapel ay dalawang mall chapel sa Makati. Yung isa po ay nasa Landmark, Makati. Ang pangalan po ng chapel, Our Lady of the Mary Mother of Hope Chapel in Landmark, Makati. Meron po bang nakapunta na doon sa Landmark, Makati Chapel? Parang meron na po ba? Meron na. May mga ilan na nakapunta. Yung pong chapel, parang hindi naman po talaga chapel. Kasi ang seating capacity ay 1,200. Umalaki pa sa itong mga parokya. Kapag araw ng linggo, 6 ang misa. Kapag araw daily, ay 2. At noong 2022 po, yung Landmark Makati Chapel ay dineclare ni Cardinal Advincula bilang mission station. Ibig sabihin, para na rin siyang parokya. Kaya po yung mga sakramento sa mga parokya, pwede rin magdiwang doon sa mall chapel. Bukod sa misa, umpisan, doon sa Landmark Makati Chapel, pwede rin pong magbinyag. Kaya yung mga nagpapabinyag doon, pagkatapos ng binyag, diretso na sa mga kainan. May kumpil din po, pwede rin magkasal. Sabi ng may-ari ng Landmark, sa unang 10 magpapakasal sa chapel, pagkatapos ng kasal, pwede pumunta doon sa Appliance Center, bibigyan niya ng libreng TV. O pagkatapos, pwede rin pumunta sa supermarket, may discount. Kaya sa mga gusto mong magpakasal doon, lumapit na lang sa akin. So pwede rin magkasal, pwede magbinyag, pwede magkumpit, at technically speaking, pwede rin mong magkaroon ng funeral mass. Hindi ko lang po alam kung paano ipapasok sa loob ng mall yung mga magpapalingin. Pero pwede po. Bukod po sa Landmark Makati, ipinagkatiwala din sa akin isang malapit din mall chapel sa SM Makati. Maganda po yung location ng SM Makati Chapel kasi konektado po siya sa MRT Ayala Station. Pagpasok mo mula sa MRT Station, pagpasok mo ng SM Makati, nandun ang agad yung chapel. Mas maliit lang yung chapel, yung loob po ng chapel, yung seating capacity ay mga 200. Pero sa labas, may malaking area na may kayang mga 600 to 700. Ganun din po, every Sunday, 6 ang misa, araw-araw, 2. Kaya yan po yung 2 mall chapels na aking pinaglilingkuran. Medyo kakaiba, hindi siya yung typical na parokya, pero ibang evangelization, ibang community, ibang challenges ng mall chapel community. Kaya palagi ko po sinasabi, dahil ang mga chapel na aking pinaglilingkuran ay nasa loob ng mall, ako po ay pari na legal mag-mall araw-araw. Kasi minsan pag nakakakita kayo ng pari sa loob ng mall, sasabihin niyo, ay si Father nag-mall. Ako po, araw-araw makita niyo paikot-ikot sa mall. Kasi natin yung aking simbahan. Pag hindi ako pumunta sa mall, ibig sabihin hindi ako nagtrabaho, hindi ako naglingkod ng araw na yun. At yung mga pari namin sa Maynila, palagi akong binibiro. Sasabihin nila itong si Reggie, napakaswerte. May Landmark na, may SM pa.
You've got it all. Yan, yan po ang aking buhay bilang pari, bukod po sa iba pang mga gawain tungkulin na pinagkatiwala sa akin. Hayaan niyo pong simulan po ang aking pagbabahagi sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Sumagot si Jesus, dumating na ang oras upang luwalhatiin ang anak ng tao. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan ito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroon ay naroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Ako'y nababagabag ngayon. Sasabihin ko bang, Ama, huwag mong hayaang sumapit sa akin ang oras na ito ng paghihirap. Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang oras na ito. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Isang dinig mula sa langit ang nagsabi, niluwalhati ko na ito at muli kong luluwalhatiin. Narinig iyon ng mga taong naroon, kaya sinabi nila, kumulog. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang dinig na iyon ay pinarinig para sa inyo at hindi para sa akin. Panahon na upang hatulan ang mundong ito. Panahon na rin upang hatulan ang pinuno ng mundong ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa aking sarili ang lahat ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga minamahal na kapatid, yung pong ating pagdiriwang ng Kwaresma, ng mga mahal na araw, ng Easter Triduum, at ng panahon ng muling pagkabuhay sa taong ito ay doubly special dahil pinagdiriwang po natin ito sa taon ng Jubileo, Jubilee Year. Alam po natin lahat na ang year 2025 ay ordinary Jubilee Year sa ating simbahan. Ordinary kasi every 25 years ang Jubilee Year. Kaya yung huli kong Jubilee Year noong 2000. At palagay ko naman marami sa atin ang may muwang na noong 2000, year 2000. Natatandaan niyo pa siguro yung ating Jubilee Year noong 2000. Naalala niyo pa yung Jubilee song. It's a time of joy, a time of peace. It's the time of the great Jubilee. 2000 po yan. Ngayon, 25 years after, meron na naman panibagong Jubilee. Jubilee of 2025. At yung susunod na ordinary Jubilee Year ay sa year 2050. 25 years from now. Kaya iniisip ko po, nasaan na kaya ako sa 2050? Nasaan na kaya kayo sa 2050? Kaya yan po ang Jubilee Year sa ating simbahan, ordinary Jubilee Year. Although, in between the ordinary Jubilee years, pwede mong mag-declare ng extraordinary Jubilee Year ang Santo Papa. Ibig sabihin, extraordinary kasi labas siya doon sa usual 25 years. Kaya yung 2016, nag-declare si Pope Francis ng extraordinary Jubilee Year of, natatandaan niyo pa ba, 2016, extraordinary Jubilee Year of Mercy. Parang nakalimutan na kaagad yun, 2016. Year of Mercy.
Ngayon naman taong ito, sabi ni Pope Francis, ang tema ng ating Jubilee Year ay Pilgrims of Hope. Pilgrims of Hope. Lahat daw tayo ay mga manlalakbay ng pag-asa. Pilgrims of Hope. Kaya ang 2025 ay Jubilee Year of Hope. Pag-asa. Ngayon maganda pong simulan ng ating pagdinilay sa pagtatanong na ano ba ang pag-asa? What is hope? Ano yung pag-asa? At sabi ni Pope Francis, noon po sa dokumento na diniklara niya ang Jubilee Year, sabi niya sa pangalawang paragraph pa lang ng dokumento, sabi kaagad niya, everyone knows what it is to hope. In the heart of each person, hope dwells as the desire and expectation of good things to come, despite our not knowing what the future may bring. Yung unang pangungusap pa lang po, napakabigat na ng ibig sabihin. Everyone knows what it is to hope. Lahat ng tao alam kung ano yung pag-asa. Hindi mo kailangang maging Kristiyano, hindi mo kailangang maniwala kay Jesus, hindi mo kailangang maniwala sa Diyos para matutunan kung ano yung pag-asa. Kahit yung taong hindi kumikilala sa Diyos at kahit yung taong hindi Kristiyano, alam niya kung ano yung pag-asa. Sa lahat ng tao, alam yung pag-asa. At kung iisipin po ninyo, tama naman. Everyone knows what it is to. Lahat tayo umaasa at iba't iba yung klase ng ating pag-asa. Simula paggising sa umaga hanggang pagtulog sa gabi, meron tayong mga pag-asa. Halimbawa po, paggising sa umaga, kung may mga estudyante dito, paggising sa umaga, sasabihin, aasa na, sana walang pasok. Yan, pag-asa yan. O kahit na po yung mga nagtatrabaho, pag-gising sa umaga, sasabihin, ay sana hindi masyadong mabigat ang trabaho sa araw na ito. Kahit po kami mga pari, pag-gising namin kapag linggo, sana may makancel na misa. Pag-asa. O kaya sasabihin, pag-gising, sasabihin, sana nakaluto na sila ng agahan. Pag-asa. Paglalabas ng bahay, sasabihin, sana hindi ma-traffic. Umaasa. Minsan kahit matutulog na lang sa gabi, hawak-hawak yung cellphone, sasabihin, sana mag-chat naman siya. Pag-asa. Sige, asa ka ng asa sa wala. Kahit na po ngayon na nakikinig kayo sa akin at nakaupo kayo dyan, palagay ko mayroong mga pag-asa na lumalabas sa inyong mga isipan. Iniisip niyo, sana masarap ang tanghalian. Sana makauwi ng maaga mamaya. O kaya baka may nag-iisip sa inyo, sana may lang yung talk ni Father. Sige po, umasa kayo lalo kung hahabaan. Iba't iba yung ating pag-asa. At kahit hindi naniniwala sa Diyos, kahit hindi Kristiyano, alam kung ano yung pag-asa. Yung pag-asa, sabi ni Pope Francis, yung kagustuhan mo ng mas maganda, mas higit kaysa dun sa nasa sa iyo na ngayon. Pero ano yung pagkakaiba ng Christian hope? Bagamat lahat alam kung ano yung pag-asa, yung Kristiyano, hindi lang siya marunong umasa. Yung Kristiyano, alam niya kung kanino niya ilalagay ang kanyang pag-asa. Yun ang pagkakaiba ng isang Kristiyano. We do not only know hope, we do not only know what it is to hope. Christian hope tells us where or to whom should we place our hope. Lahat ng tao marunong umasa, pero yung Kristiyano umaasa sa Diyos lamang. Yan ang ating pag-asa. Kaya ang Kristiyano umaasa dahil may pananampalataya siya sa Diyos. At sabi po ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma,
Hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Hindi tayo binibigo ng pag-asa. Bakit? Dahil sa pag-ibig ng Diyos na ibinuhos sa ating mga puso. Ibig sabihin, ang dahilan ng ating pag-asa ay pag-ibig ng Diyos. Kaya tayo umaasa dahil alam natin na mahal tayo ng Diyos. At dahil mahal tayo ng Diyos, hindi niya bibiguin ang ating pag-asa. Kaya tayo umaasa sa Diyos, naniniwala na hindi tayo bibiguin sa ating pag-asa dahil mahal tayo ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, ang nagmamahal hindi nang bibigo. Ang nagmamahal hindi nang bibigo. Kaya kung mahal ninyo yung inyong asawa, huwag na huwag ninyong bibiguin. Kung mahal ninyo ang inyong boyfriend o ang inyong girlfriend, huwag na huwag ninyong bibiguin. Kung mahal ninyo ang inyong mga anak, ang inyong magulang, huwag na huwag bibiguin. Kasi ang pagmamahal, hindi nang bibigo. Kaya yung mga mag-asawa ko dito, mamaya tanongin ninyo yung asawa ninyo, mahal mo ba ako? At kapag sinabi sa'yo, oo naman, kaya nga kita pinakasalan, mahal kita. Mamaya kami o bukas dali ninyo sa mall. Sabihin nyo, sana bilhin mo sa akin to. Kapag hindi binili, binigo ang pag-asa mo, hindi ka mahal. Ang pagmamahal, hindi nang bibigo ng pag-asa. At alam niyo po sa panahon natin ngayon, ang daming tao, lalo na sa mga kabataan, ang pakiramdam nila, binigo sila. Yung inasahan nila ay hindi natupad. Yung inaasahan nila, binigo ang kanilang pag-asa. Sana sa ating simbahan na nagmamahal at kumakalinga, hindi rin tayo nang bibigo ng pag-asa. Dahil ang pag-asa ay nakaugat sa pag-ibig ng Diyos. Ito po yung pag-asa. Ito yung pag-asa. At maganda po na tayong naglalakbay sa panahon ito ng Kwaresma, sa isang linggo, mahal na araw, lalo-lalo na sa pinakapuso ng ating mga pagdiriwang, ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon, at yung 50 araw na paglalakbay natin sa panahon ng muling pagkabuhay. Tingnan po natin mula sa pananaw ng pag-asa. Lent, Holy Week, the Easter Triduum, and the 50 days of Easter from the perspective of hope. Tingnan po natin yung ating mga pagdiriwang na ito ng mga misteryo sa buhay ni Jesus mula sa pananaw ng pag-asa. At una-una, sasabihin natin, the passion and death of Jesus give hope. Yung pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Tatanungin ninyo, paano yun? Paano yung paghihirap nagbibigay ng pag-asa? Paano yung kamatayan nagbibigay ng pag-asa? Hindi ba pag dumadaan tayo sa paghihirap at lalo-lalo na sa karanasan ng kamatayan, yun nga yung mga pagkakataon parang nawawalan tayo ng pag-asa. When we suffer, when we experience death, those are moments of hopelessness. We become hopeless. Pag naghihirapan tayo, sasabihin, parang wala na akong pag-asa, hindi na ako makakaahon. Kapag may problema, sasabihin natin, parang wala nang solusyon yung problema. Hanggang dito na lang talaga, nagiging hopeless tayo. Pero yung pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus, nagbibigay yan ng pag-asa. Alam niyo, maraming tao ng panahon ni Jesus, ang tingin din kay Jesus, hopeless. Kaya nga, yung mga Hudyo,
mga Pariseo, mga Eskriba, gusto nilang mamatay na si Jesus. Kasi para sa kanila si Jesus, hopeless case. Kung ano-ano na pinagsasasabihin, kung ano-ano na ginagawa, we must get rid of Him. He is a hopeless man. Kahit na si Poncio Pilato, kaya niya hinusgahan si Jesus, dahil napapaniwala din siya na si Jesus, hopeless na yan. Yung mga sundalong Romano, pinahirapan si Jesus, kung ano-anong paglilibag ang ginawa kay Jesus. Kasi ang tingin nila kay Jesus, hopeless man, condemned to die. Papatayin na yan, wala nang pag-asa yan. At kahit na nga siguro yung mga alagad ni Jesus, tingin nila kay Jesus hopeless. Kaya nagtakbuhan na sila, iniwanan nila si Jesus. Para sa maraming tao, ang tingin nila kay Jesus hopeless. Wala nang pag-asa, hinusgahan na, mamamatay na, hopeless na siya. At siguro nung nakapagod na siya sa krus, tinitingnan siya ng mga tao, sinasabi ng mga tao, wala na, mamamatay na yan, wala nang pag-asa. Pero doon sa oras na ang tingin ng lahat, wala siyang pag-asa, yun pa yung oras na nagbibigay si Jesus ng pag-asa sa lahat. At that very moment where everyone thought that Jesus was hopeless, Jesus was in fact giving hope to everyone. Kaya yung pagpapakasakit, pagkamatay ni Jesus, nagbibigay yan sa atin ng pag-asa. Sinasabi rin ni Jesus sa atin, may pag-asa kayo. Kapag dumaranas ng paghihirap, pagpapakasakit, karanasan ng kamatayan, may pag-asa dyan. May nagbubungang pag-asa dyan. Kasi madalas din po sa buhay natin, ang tingin natin parang wala na rin tayong pag-asa. Titingnan mo yung buhay ng ating lipunan, buhay ng ating bansa, sasabihin, wala na, hanggang dito na lang talaga, walang kapag-asa. Titingnan natin yung buhay natin bilang pamilya, sasabihin natin, wala na. Yung anak mo, titingnan mo yung anak mo, pasaway, tigas ang ulo, hindi nag-aaral, wala nang pag-asa yan. Minsan tingin mo sa asawa mo, wala na rin pag-asa. Hindi na magbabago yan, talagang masama ang ugali ng asawa ko, ganyan na yan. Kaya minsan, di ba yung mga mag-asawa, nung mga bagong kasal, pag-gising sa umagat, nakita nila yung magkatabi sila, talagang sweet na sweet. Pero pagkatapos ng maraming taon, pag-gising sa umaga, tinitingnan yung asawa, tinitingnan, ay, humihinga pa ba to? Wala, tingnan natin, wala nang pag-asa. At minsan yan tingnan natin sa sarili natin, parang tingin natin, wala na akong pag-asa. Wala na akong pag-asang magbago, wala na akong pag-asang bumuti, ganito na lang talaga ako. Wala nang pag-asa. Pero sa oras na ang tingin natin sa lahat ay walang pag-asa, kahit sa ating sarili, doon tayo binibigyan ng pag-asa ni Jesus at sinasabi niya, hindi. Walang tao na walang pag-asa. Walang tao na hopeless case. Lahat tayo binibigyan niya ng pag-asa. Kaya nga siya nagpakasakit at namatay para bigyan tayo ng pag-asa. Para sabihin sa atin, may pag-asa ka. Kasi sasayangin pa ni Jesus yung buhay niya kung wala na tayong pag-asa. Aanhin niya yung kamatayan niya sa krus kung ang tingin niya sa atin wala ng pag-asa. The mere fact that Jesus offered His whole life and died on the cross for us means Jesus sees hope. Nakikita niya na may pag-asa pa tayo. May pag-asa sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya huwag po natin sasabihin na walang pag-asa. Palaging may pag-asa kasi inatay ni Jesus yung kanyang buhay para sa atin. Pag tinignan natin si Jesus sa krus, ang nakikita natin hindi isang taong walang pag-asa, hindi isang taong hopeless. Ang nakikita natin isang taong nagbibigay sa atin ng pag-asa
at isang tao nagsasabi sa atin, alam mo, may pag-asa ka pa. Huwag kang maniwala na walang pag-asa. May pag-asa ka pa. Kaya nga binigay ko buhay ko kasi may pag-asa ka. Palaging mayroong pag-asa na nagmumula sa pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus sa krus. At batay na rin po doon sa ebanghelyo na aking binasa kanina, yung pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus, parang yung sinabi ni San Juan na pagkahulog ng lupa, sinabi ni Jesus sa ebanghelyo ni San Juan, the seed that falls on the ground and dies, namatay yung binhi. Pero sa kanyang kamatayan, merong buhay. Nagkakaroon ng bagong pag-asa. Yung pong mga pagpapakasakit at paghihirap na pinagdaraan natin sa buhay, hindi dapat maging dahilan para mawalan tayo ng pag-asa. Yung ang dapat maging dahilan para lalo tayong umasa. Kasi alam natin na yung paghihirap, pagpapakasakit, kamatayan ay daan lamang patungo sa bagong buhay, sa bagong pag-asa. Hindi ba nga sa social media sinasabi yan, kapag dumaraan ka sa paghihirap, daanan mo lang, huwag kang titigil. Daan lang. Kasi pagkatapos niyan, may luwalhati, may tagumpay na naghihintay. Pag dumaraan sa paghihirap, pagdurusa, problema, krus, daanan natin sapagkat yan yung daan patungo sa bagong pag-asa na binibigay sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, nung ako'y high school, siguro po may mga teacher dito, teacher sa high school. Hindi ko makakalimutan yung aming teacher nung kami 4th year high school, English teacher. Kasi po nung kami 4th year high school, tinuruan na kami gumawa ng term paper. Parang thesis. Term paper. Sabi niya, tuturuan ko kayo step by step ng paggawa ng term paper. Itong teacher na ito, talagang kilala siyang terror doon sa aming eskwela. Napakalupit na teacher. Siya yung teacher na isinusumpa ng lahat. Kaya nung naging teacher namin, sa takot na takot kami, at lalo-lalo na nung paggawa ng term paper, sabi niya, ang unang lesson sa paggawa ng term paper ay ang paggawa ng title page. Yung harapan na harapan, title page. At tinuruan niya kami, sabi niya, sa paggawa ng title page, simula sa taas ng papel hanggang sa unang linya, dapat 2 inches. Unang linya hanggang sa susunod na linya, 1.5. Tapos 1.5. Tapos 1.5. Simula sa huling linya hanggang sa dulo ng papel, dapat meron pang 2 inches. Ganun dapat yung measurement. So sabi niya, ang assignment ninyo, gawin ninyo yung title page ng term paper ninyo, isasablik bukas. Kaya gawa kami yung title page. Ang problema po, nung panahon yun, nung 4th year mo ako ay 1993, 1994. Nung panahon yun, ang mga computer ay hindi pa ganun ka-advanced katulad ngayon. Nung panahon yun, ang computer, yung monitor, ay yung malalaki pa. Patatandaan niyo mo yun. Na ang mga letra ay kulay green. At para mapatakbo yung computer, kailangan pa ng DOS, yung floppy disk. Papasok yung ganun, at ang program lang ay WordStar. O yung mga tatamutan mo dyan, alam natin na magkakaedad. Alam na natin yung henerasyon na yan. At hindi mo katulad ngayon, wala namang margin doon sa monitor na pwede mo nang masukat. Kaya trial and error. Piprint ka, titignan mo kung sakto doon sa sukat. Ang pinakamadali, typewriter. Kasi yan, masusukat mo talaga. So kinabukasan, pasok kami, daladala namin ang aming title page. Isang papel lang. Papasok si ma'am sa classroom. Pagpasok si ma'am sa classroom, ang dalalang ruler. Uupo sa lamesa. Ipapakuha yung basurahan sa tabi niya.
at isa-isa kami tatawagin. Pag tinawag ka, papatong mo yung title page mo sa lamesa at susukatin niya. Magkulang o sumobra sa sukat, pipilasin na sa harapan mo, itatapon sa basurahan, ulit ka ulit. Title page pa lang yan, unang page pa lang yan ng term paper. Kaya yung kung pagsulat na yun, tinuro niya sa amin lahat, talaga namang dugo at pawis at luha ang tinaya namin matapos lang yung term paper na yun. At habang ginagawa namin yun, talaga namang lahat siguro ng sumpa, lahat ng mura, ay nasabi namin sa teacher na yan. Sa tingin po namin talaga siya ang devil incarnate. Sa talagang pag sinabi namin demonyo, yan si mama ang demonyo. Talagang kasumpa-sumpa. Hirap na hirap talaga kami lahat, makalusot lang dyan sa English na yan. Awa ng Diyos, nakatapos naman po. Nung pumasok ako sa seminaryo, gagawa kami ng thesis sa college. Naku, nung gagawa kami ng thesis sa college, laking pasalamat ko kasi natutunan ko na kung paano gumawa ng term paper. Ang dali ko nang nagawa ng thesis. Ang laking pasalamat ko kay ma'am. Sabi ko, ako ma'am, isip-isip ko, ma'am, salamat. At naging mas okay ka sa amin kasi yun, madali na yung footnote, madali na yung bibliography, madali na yung title page na ang dali ko nang nagawa. Alam ko na yung sistema ng pagsusulat. Nung theology, isa pang thesis. At nakagawa pa ako ng dalawang thesis, 4 na thesis. Tuwing gagawa ako, naaalala ko si ma'am. Laking pasalamat ko dahil natuto ako sa kanya kahit pinahirapan kami. 2 years ago po, namatay na si ma'am. Kaya pinuntahan ko, pari na ako, dinalo ko sa guro niya, at nung tinignan ko siya, sabi ko sa kanya, ma'am, patawarin mo ako ha. Hindi mo naman narinig yung mga sinabi ko sa'yo tungkol sa'yo noon, pero marami akong nasabi hindi maganda tungkol sa'yo, sorry po. At sabi ko sa kanya, ma'am, salamat. Kasi kung hindi kasi kung naghigpit sa amin, hindi namin matututunan yung leksyon. At appreciate ko talaga yun, lalo-lalo na nag-ulengi na ako. Ma'am, salamat, sabi ko sa kanya. Pero sabi ko rin naman sa kanya, ma'am, pero pinatatawad din kita. Kasi pinahirapan mo naman talaga kami. Wala naman kami ginagawa sa'yo, naman ang lupit-lupit mo sa amin. So yan, yung paghihirap, yung pagdurusa, palagi ang magdudulot sa atin ng kabutihan, magbibigay sa atin ng pag-asa. Sana po sa pagdiriwang natin ng pagpapakasakit at kamatayan ng Panginoon, makita natin yung pag-asa na binibigay niya sa atin. Susunod po ay yung muling pagkabuhay. The resurrection of Jesus is the foundation of our hope. Yung muling magkabuhay ni Jesus, yan, pundasyon, siya nag-uugat ang lahat ng ating pag-asa. Kasi namatay na. At akala ng lahat, tapos na si Jesus. Pero sa kanyang kamatayan, muli pang nabuhay, kaya muling nagkaroon ng pag-asa. Kung naalala niyo po yung dalawang alagad na naglalakbay patungong Emmaus, at sumabay si Jesus na naglalakad kasama nila, tinanong sila ni Jesus, ano bang pinag-uusapan ninyo? Kinwento nila lang kay Jesus yung tungkol kay Jesus. Kasi hindi naman nila nakilala na si Jesus yung kasama nila. At sa kanilang pagkukwento, sabi nila kay Jesus, inaasahan pa naman namin na siya ang magliligtas sa Israel. We were hoping. Kaya ramdam namin sa kanila yung kawalan ng pag-asa. Patay na si Jesus. So wala na tayong pag-asa. Pero sa balita ng muling pagkabuhay, binigyan sila ng bagong pag-asa. Nagkaroon muli ng pag-asa. Patay na. Tapos muling nabuhay. Parang nagkaroon ng pag-asa. Marami po tayong karanasan ng mga ganyan sa simpleng, ordinaryong buhay natin. Di ba minsan, yung cellphone, nakita mo, nasa labas ka, nakita mo na kung hindi ko na-i-charge. Madedrain na yung battery ng cellphone. Hanggang namatay na yung cellphone.
Anong gagawin natin? Minsan susubukan pa rin natin buksan. I-on mo pa rin, kahit na na-drain na. Tapos inon mo, tapos bumukas pa ulit. Tapos sabi, uy, buti na lang, meron pa. Parang muling pagkabuhay. O kaya, alam mo, wala nang pera, wala nang laman yung wallet mo. Sabi, wala na akong pera. Tapos nung buksan mo yung wallet mo, meron palang nasingit na isang libo pa doon sa wallet. Sabi, oh, meron pa. Di ba, parang pagkabuhay. Akala mo, wala na, meron pa pala. O kaya po sa mga ospital, di ba, minsan nasa ICU, tapos biglang magpa-flatline. Akala, patay na, wala nang buhay. Pagkatapos, marirevive, nagkabuhay ulit. Pag-asa'y binibigay. Kaya, yung kamatayan ni Jesus, hindi katapusan, palaging papunta sa pagkabuhay. At yun yung ating pag-asa, yung muling pagkabuhay. Palaging merong ikatlong araw. There is always a third day. Hindi ba sinasabi natin na sa ating pagpapahayag ng pananampalataya, pinagpangasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nalaw sa kinaroroonan ng mga yumako, at nang may ikatlong araw, nabuhay na magmuli. Palagi natin hintayin ang ikatlong araw na yan, kasi ang ikatlong araw na yan palaging darating sa atin. There will always be a third day. So do not stop on the first day. Do not stop on the second day. Wait for the glory, the new life, and the hope of the third day. Yung bang akala mo wala na, tapos na, patay na, pero bibigyan pa tayo ng bagong buhay. Kahit na kung sa mag-ugnayan natin sa mga mag-isa, minsan yung mga relationships, sa panahon po natin ngayon, meron mo akong nabasa na libro, ng title po ng libro ay Liquid Modernity. Liquid Modernity. Sabi po ng sumulat na sociologist at saka philosopher, sabi niya, sa panahon daw natin ngayon, sa panahon ng liquid modernity, mayroong mga liquid relationships. Ito po'y sinulat noong 1999 pa. Liquid relationships. Ibig sabihin po ng liquid relationships, very fluid. Very fluid. Ibig sabihin, pabago-bago, hindi stable, hindi nagsesettle. Relationships that are fluid are relationships that never remain. Hindi nananatili. At alam nyo po, minsan parang totoo yun. Yung relationships sa panahon natin ay very fluid. Ang bilis mabuo, pero ang bilis din masira. Ang bilis mabuo, pero ang bilis din maglaho. Ang bilis mawala. Kaya halimbawa, di ba po yung mga kabataan, nagkakilala. Pagkatapos nagkakilala na po, palagi nang magkausap. Araw-gabi, magka-chat, magka-video call, walang pugnas, walang tigil ng pag-uusap, hindi na nakakatulog sa pag-uusap. Nabuo yung ugnayan. Hanggang isang araw, yung isa hindi na nagparamdam. Hindi na sumagot. Hindi man lang singin yung message. Ang tawag ng mga kabataan ngayon dyan ay, ano po? Alam na alam, mukhang na-ghost. Nabuo ng mabilis, naglaho rin mabilis. Very liquid ang relationships. Nung po ako'y nasa Manila Cathedral, 7 taon po akong nasa Manila Cathedral. At alam niyo po sa Manila Cathedral, napakaraming kasal. Isa po yan sa mga wedding churches sa Pilipinas, ang dami-daming kasal. Sa loob po ng isang taon, doon sa Manila Cathedral, sa loob ng isang taon, merong humigit kumulang 400 weddings. Sa buong taon po yun. Sa 400 na yun, yung 90 weddings ay nangyayari lang sa isang buwan. Hulaan niyo po kung anong buwan yung merong 90 weddings.
weddings? Hindi po June, December. Hindi ko po alam kung anong meron sa Disyembre na ang lahat na gusto magpakasal, December ang gusto. At ang pinag-aagawan kong date ay yung pinakamalapit sa Pasko. Imagine niyo po, buong December, 19 weddings. Hindi po kami nagkakasal ng December 8 kasi siyesa ng katedral. Wala na po kasal ng December 20 o 25. Wala na rin kasal ng December 31. So sa buong buwan, bawas ito yung 4 na araw, yung 19 weddings nagsisiksikan doon sa mga araw na yun. Ibig sabihin po nun, may mga araw talaga na 7, 6 hanggang 7 ang kasal. Simula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, sunod-sunod ang kasal. At kung kailan malapit yung Pasko, doon nagsisiksikan ang mga kasal. Kung kailan naman po kami mga pari ay puyat na puyat sa simbang gabi, doon naman napakaraming nagpapakasal. Kaya yung pong December na yan, kung gusto ninyo magpakasal ng December sa Manila Cathedral, kailangan magpa-reserve kayo 2 years before the wedding. Kung gusto niyo pong magpakasal sa Manila Cathedral ng December, magpa-reserve na kayo kahit wala pa kayong boyfriend para makuha niyo yung date na gusto niyo. To follow na lang yung papangasawahin. At this may date na. Kasi kung hindi kayo makakuha ng 2 years na po, wala kayo makukuha ang date dyan. Agawan talaga sa date. Pag po yung panahon na ng simbang gabi na napakaraming ng kasal, minsan po talagang pagod na pagod kami doon na magkasal. Minsan pag nagkakasal ako, nililibang ko na lang yung sarili ko. Tinitingnan ko yung lalaki, yung kinakasal, tinitingnan ko yung babae, yung kinakasal, pinagmamasdan ko sila. Minsan sinasabi ko, ano kayong nakita itong lalaki ko dito sa babae? Parang lugi naman siya. O nalilibang lang ako sa sarili ko habang nagkakasal kasi baka matulog na ako. Pero alam niyo po, kinatutuwa ko talaga kapag pinapanood ko yung mga kinakasal, kung gaano silang kasweet sa isa't isa. Napaka-sweet. Kapag po yung kinakasal, tapos nagkadikit ng mga braso, nagkadikit sila ng braso, ako parang kinikilig. Parang may kuryente yung dumadawi sa kanilang katawan at talagang ramdam na ramdam mo, napaka-sweet. In love na in love sa isa't isa. Habang kinakasal, tapos parang sisilitin yung isa't isa, magkakatinginan silang dalawa. Ako parang may mga bituin sa paligid. Ang sweet-sweet sa isa't isa. Nakakatawa silang panoorin. At habang pinapanood ko po sila, iniisip ko sa sarili ko, sige lang, enjoy nyo lang yan. Kasi hindi magtatagal yan. Darating ang araw, pag nagkadikit ang mga braso ninyo, sasabihin nyo, ba't ka ba dikit ng dikit? Darating ang araw, kapag nagkaiginan kayo, sasabihin nyo, ano pinitingin mo? Nagbabago. Liquid relationships. Ang bilis magbago. Yung pong librong nabasa ko, 1999 pa. Ibig sabihin, almost 25-26 years ago, sabi nila, things are getting worse. From liquid relationships, ngayon daw, gaseous na. Hangin na lang ang mga relationships. Naku, delikado mo yung hangin. Kapag marami kang hangin sa tiyan, masakit yan. Pag lumabas yan, hindi ka aya-aya yan. Pero ganun naman yung mga relationships ko rin, naglalaan mo na lang. Pero pag ganyan mo yung ating mga relationships, parang walang experience of hope. Mabilis na tatapos. Pero pag yung relationship, akala mo tapos na, tapos muling nabuhay, ibig sabihin yan, solid yan. Solid. At kailangan natin hindi liquid relationships, hindi gaseous relationships, but solid relationships with one another.
Dahil ang matibay na ugnayan na yan ang magbibigay sa atin ng buhay at pag-asa. Kaya maganda pong tingnan sa ating bang pamilya, anong klase ang ating relationships? Solid, liquid, o gas? Kayong mag-asawa, kamusta na ang inyong relationship? Solid, liquid, o gas? Maraming nagsasabi ng gas. Sa ating pong mga parokya, kamusta po ang ugnayan sa bawat isa? Solid, liquid, o gas? Sa ating pong ugnayan sa ating mga kaparian, solid, liquid, o gas? Sa aming pong mga pari, sa aming ugnayan sa sambayanan, solid, liquid, o gas? Only solid relationships can give life and can give hope. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, pinag-iibay niya yung ating pag-asa sapagkat yan ang ugnayan niya sa atin. Yung muling pagkabuhay ni Jesus, nagbibigay sa atin ng pag-asa. Yung pagdiriwang natin ng muling pagkabuhay ay nagtutuloy pa yan hanggang sa kanyang pag-akyat sa langit at pagsusubo ng Espiritu Santo. The ascension and the sending of the Holy Spirit show that God hopes in us. Nung umakyat si Jesus sa langit, tandaan po natin, hindi pa tapos ang misyon ni Jesus. Hindi pa tapos, hindi pa naman lahat ng Hudyo ay naniniwala sa Kanya. Marami pang hindi naniniwala sa Kanya. Hindi pa naman Kristiyano ang buong mundo. Pero umakyat si Jesus. Iniwan niya yung kanyang mga alagad. At ang mga alagad ang magpapatuloy ng misyon. Parang sinasabi ni Jesus, kayo na ang magpatuloy. May pag-asa ako, inaasahan ko kayo. Kayo na ang magpapatuloy ng aking misyon. Kaya yung pag-akyat ni Jesus sa langit at pagsusubo ng Espiritu Santo, pagpapakita po yan sa atin ang pag-asa ng Jesus sa atin. Umaasa ako na gagawin ninyo ang inyong misyon na ipalaganap ang aking salita, ang aking turo sa lahat. Alam niyo po, isang napakamakapangyarihan sa aking gesture ni Jesus yun. Umakyat siya sa langit, hindi naman niya iniwan talaga, pero Jesus knew when it is time to go. Nung alam niyang oras na para bumalik siya sa Ama, hindi niya sinabi sa Ama, "Oh Father, hindi pa tapos yung trabaho ko eh, marami pa dapat gawin." When it was time for Jesus to go, He left. He went back to the Father. Alam niyo po, ang tawag ko dito, ito yung tinatawag ko the spirituality of vanishing. Vanishing. Si Jesus po, merong ganyang ugali, yung mahilig mag-vanish. Kung natatandaan po ninyo, pagkatapos na magpakain ng libo-libo, nagparami siya ng tinapay at isda, gusto ng mga tao na gawin siyang hari. Kasi, biro nyo naman, kahit konti yung pagkain, napapakain na lahat. Sino ba naman ang di gustong gawin siyang pingulo? Pero nung nalaman ni Jesus na gusto siyang gawing hari, anong ginawa ni Jesus? Nagtago siya. He vanished. O kamakailan din po, ganyan din yung Ebanghelyo. Jesus hid Himself. Naglaho din siya, nagtago siya. Sa karanasan ng dalawang alagad na naglalakbay patungong Emmaus, pagkatapos ng maghati-hati ng tinapay at nakilala siya ng dalawa, sabi nila, si Jesus pala yung kasama natin. Si Jesus biglang naglaho. Jesus is teaching us something important here. May mga pagkakataon talaga na kailangan natin matutong maglaho. Because that is also a sign of hope when we know when it is time to go.
Alam niyo po kami mga pari, minsan meron din kaming gift na ganyan, the gift of vanishing. Yung mga pari palaging wala. Palaging nagbabanish. Hindi po yun yung ibig kong sabihin. Sa Manila po, may biruan kaming mga pari. Pag yung pari palaging wala, di makita, sinasabi namin, Father, papalitan na yung pangalan ng parokya mo. Ang pangalan ng parokya mo, Our Lady of the Abandoned. Kasi palagi mo iniiwan abandoned na. Hindi po yan yung vanishing na tinuturo sa atin ni Jesus. Yung vanishing na alam mo na kapag nagawa mo na yung dapat mong gawin, alam mo na maglaho para ipasa ang tungkulin sa iba. At ito po, sakit ito ng simbahan. Kung sakit ito ng gobyerno, ng lipunan, yung mga taong hindi mo mapabitaw-bitaw sa posisyon. Ganyan din naman ang nangyayari sa simbahan. Maraming tao sa simbahan ayaw mag-vanish. Yung po bang dalaga, binata sila na yung leader. Nagkaasawa, sila pa rin yung leader. Nagkaanak, sila pa rin yung leader. Nagkaapo, sila pa rin yung leader. May apo na sa tuhod, sila pa rin yung leader. May apo na sa talak, sila pa rin yung leader. Hindi mabitaw-bitawan. At sasabihin, kasi ako lang yung makakagawa nito. Ako lang yung may alam nito. Kaya hindi ako pwede umalis dito. Alam niyo po, yan yung need to be needed. Kailangan kong kailanganin ako. Kaya hindi makabitaw. Hindi maipasa doon sa mga mas bata. Minsan hindi na nagagampanan ng mabuti yung tungkulin, ayaw pang bumitaw. Bato-bato po sa langit, pagbibigyan natin ng ibang example. Ano po? Minsan po yung mga lektor, pag po naman, aminin po natin pag nagkakaedad tayo, talagang lumalabo na yung ating mata. Kapag po nahihirapan ng magbasa, hindi naman po kasalanan na lumipat ng ibang ministry na hindi nangangailangan ng pagbabasa. Kasi po minsan lahat na ng anggulo ng leksyon natin ginagawa para makabasa. Kung lahat na ng anggulo para lang. Kung hindi na kaya, lipat na lang sa isang ministry. Kasi hindi na magagampanan ng mabuti yung tungkulin. O yung mga EMHC. Minsan po nanginginig na. Nanginginig na ayaw pang mag-retire. Nanginginig na. Kaya yung patanggap na kumulo, hindi na malaman kung paano. Ganun, pwede ng ibang ministry. Alam niyo po, nung ako'y na-assign sa Manila Cathedral, meron po isang lay minister doon na 80 plus years old na. Talaga namang ang tatanda na, medyo yuko na, hirap ng maglakad. Pero napakasipag. Lahat ng misa, lahat talaga ng misa, umaga, tanghali, gabi, araw-araw, nandun siya nagse-serve. Talaga namang maaasahan mo kasi nandun siya. Kaya lang, matanda na, hirap na. Minsan natalisod, natapos yung osya. Tapos minsan po naiihina dun sa upuan. May isang pagkakataon pa na siguro masama ang tiyan. So, lakad siya papunta doon sa CR, inabutan doon sa paglalakad. Tapos pagkatapos, nagpumilit pang magbigay ng komunyon. Kaya sabi ng mga tao, parang may flavor. So, hindi ko alam kung paano maparere-retire. Kaya minsan, sa isang meeting po namin mga pari, nakwento ko lang naman, sabi ko, meron akong lay minister na ganito na yung sitwasyon, pero ayaw mag-retire.
Sabi ng ibang mga pari, nagulat ako, sabi ng ibang mga pari, ako kami, meron din ganyan. Yung mga matatanda na, hindi na nagagampanan yung ministry, pero ayaw pang mag-retire. Ano gagawin natin? So usap kami, plano, tapos merong bright idea na lumabas. Sabi ng isang pare, magkaroon tayo ng Archdiocesan Recognition Day for retiring lay liturgical ministers. At gagawin natin ito sa Manila Cathedral. Si Cardinal Tagle ang magmimisa. Pagkatapos ng misa, isa-isang tatawagin yung mga galing sa lahat ng parokya na pinagre-retire na, bibigyan ng laki ni Cardinal Tagle, picture ni Cardinal Tagle. Sige, gawin natin yan. So ginawa namin. At nung araw na yun, yung mga galing sa iba't ibang mga parokya, dumating pinaghandaan talaga nila, mga nakagaw, nagpa-make-up pa, nag-parlor pa, talagang yung mga lalaki nakabarong, iba naka-Amerikana, talagang very special day for them. Sinama ko yung aming lay minister doon. At tuwang-tuwa sila, ganoon nyo naman, si Cardinal pa nagbigay ng certificate, si Cardinal pa, may picture pa sila with Cardinal, so tuwang-tuwa ang lahat. The following day, following morning, nung magmimisa na ako, pagtingin ko, nandun pa rin si Brother. So inobserbahan ko lang, araw-araw, lahat ng misa, nandun pa rin si Brother. Pagkatapos ng 2 linggo, hindi ko napigilan yung sarili ko. Sabi ko, Brother, hindi ba binigyan ka na ng certificate ni Cardinal? May pictures pa nga kayong dalawa. Ibig sabihin mo nun, pwede na kayong unti-unting magbawas ng inyong pagsiserve. Kahit isang beses na lang sa isang linggo. Kasi nahihirapan din naman kayo. Sabi niya sa akin, walang kardinal ang magpapatigil sa akin mag-serve. Ano sabi ko, di wala. Wala akong magagawa. O pagkatapos ng 2 buwan, kinuha siya ni Lord. Kaya sa mga ayaw mag-retire, huwag din niyong hintayin na si Lord ang magpatigil. Kaya ayaw bumitaw. Pero alam mo, kahit naman po kami mga pari, may ganyan, ayaw bumitaw. Di ba pag halimbawa mo, lipatan ang mga parokya, lipatan. Kapag yung mga dating parishioners, pumupunta pa doon sa dating ng parish priest, tapos magsusulong, Father, alam mo, mas magaling ka talaga eh. Yung bago namin parish priest, tamad. Palaging wala. Ikaw, ang bait mo, ang galing-galing mo. Dami mo na pagawa. Kami mga pari, tuwang-tuwa kami. Sabi ko na nga ako talaga ang mahal ninyo. Hindi yung bagong parish priest nyo. Pero kapag yung mga parishioners, nagkukwento sa dati nilang parish priest, Father, ang galing yung parish priest namin ngayon. Ang dami ng activities, ang daming programa, buhay na buhay yung parokya. Kami mga pari, sa pakiramdam namin, hindi dapat ganyan. Dapat ako lang ang magaling para sa inyo. Ako lang ang mahal ninyo. Ayaw maglaho doon sa dating parokya. Minsan po, sabi sa anong sekretary pa ako ni Cardinal Tagle, sabi niya sa akin, Reggie, set ko nga ng appointment itong pari ito, kakausapin ko. So sinet ko naman po ng appointment. Nung araw na yun, dumating yung pari. Nag-usap sila ni Cardinal, nandun ako. Sabi ni Cardinal sa kanya, Father, kumusta yung parokya? Kwento naman si Father, Eminence, okay po kami, masaya kami. Marami activities, buhay na buhay po yung parokya. May mga ginapagawa kami ngayon. Tapos sabi ni Cardinal sa kanya, ikaw Father, kamusta ka? Sabi ni Father, ako po, Eminence, very fulfilled. Masaya po ako dito sa parokya ito. At masaya po ako sa mga tao. Sabi ni Cardinal, alam mo Father, kaya kita pinatawag. Kasi ililipat kita ng parokya. Nalungkot bigla si Father. Talagang nagbago yung mukha niya. Sabi na kay Cardinal, Eminence, bakit naman po ako?
Sabi ni Cardinal, ikaw yung gusto kong ilipat. Sa tingin ko, ikaw yung dapat pumunta doon sa isang parokya. Sabi ni pare, Emilius, baka may iba pa kayo mapili. Huwag na lang muna ako. Sabi ko naman sa inyo, masaya kami sa parokya. Marami kami activities. Marami pa kami nakaline up na activities sa taong ito. At may construction pa ho kami. At sabi na kay Cardinal, paano na ho sila kapag nawala ako? Sabi ni Cardinal sa kanya, don't worry, Father. Mas mapapabuti sila kapag nawala ka na. Kasi wala siyang nagawa, umalis siya. Minsan akala natin, tayo yung pag-asa, tayo yung tagapagligtas, ayaw umalis, ayaw bumitaw. Pero si Jesus, tinuturuan tayo na may panahon, you have to go. You have to go. When God calls us, we must go. Kahit hindi pa tapos yung ating mission, ang tungkulin lang natin maghasik. And it takes a lot of humility and a lot of hope to admit that the work of God can continue even without me. Kahit wala na ako magpapatuloy yan, kasi gawain mission yan ng Diyos. That entails a lot of hope. At si Jesus ang nagbibigay sa atin ng halimbawa. Huling bagay na lang po bago ako maglako. I also need to vanish. Baka magalit kayo sa akin pag hindi ako naglako. Huling bagay na lang po. Mula sa aklat ni San Pablo sa mga taga-Roma, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, sabi ni San Pablo, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Rejoice in hope. Yung pong pag-asa na ibigay sa atin ng kagalakan. Ang taong may pag-asa ay taong punong-puno ng saya. Hindi ba may kasabihin tayo sa Tagalog? Sabi natin, habang may buhay, may pag-asa. Pero pag binaliktad mo natin, totoo rin, habang may pag-asa, may buhay. Kasi sa marami po sa atin, ang dahilan ng ating buhay ay yung ating pag-asa. Kapag wala ng pag-asa, parang na tayong walang buhay. Halimbawa po sa mga kabataan, kapag yung isang kabataan, may crush siya. Pag nakikita niya yung crush niya, naku, buhay na buhay siya. Pag pinansin siya yung crush niya, buhay na buhay siya. Pero kapag sabi ng crush niya sa kanya, alam mo, wala kang pag-asa, busted ka. Wala nang pag-asa, ako makikita niya yung kabataan, lulong-lugo na. Wala nang buhay. Habang may pag-asa tayo, may buhay. At yung pag-asa ang nagbibigay sa atin ng dahilan para mabuhay. Nagbibigay sa atin ng kagalakan. Kagalakan. Rejoice in hope. Ang mga taong may pag-asa, masasaya. Ang mga taong may pag-asa, buhay na buhay, punong-puno ng kagalakan. Alam niyo po, papayo pa sa inyo ay nabigyan ko na ng talk na ganito. Pero ito po, walang sawa akong pinapaulit-ulit sa mga pagkakataon na makakausap ako ng mga taong simbahan. Kasi po isa sa mga napapansin kong kulang sa ating bilang mga Katoliko ay yung saya, galak. Pag magmimisa po ako minsan, tinitingnan ko yung mga tao sa simula ng misa, ang lulungkot. Sasabihin mo, sumainyo ang Panginoon. Sasagutin ka, sumainyo eh. Walang saya, walang buhay. At kung sino pa yung mga aktibo sa simbahan, kung sino pa yung mga active sa simbahan, sila pa yung palaging malungkot, sila pa yung palaging galit, sila pa yung palaging nakasimangot, at sila pa yung napakasusungit. Mga tao sa simbahan, pero ang susungit. Magbibigay ko ulit ako ng halimbawa. Yung mga ushers, greeters, and collectors. O nasa pintuan, magwe-welcome ng mga
tayo ng nagsisimba, smile naman. Smile naman. Kasi nakakatuwa ko yung nadarating yung mga magsisimba, ang sasalubong sa kanila, nakasmile. Kaya minsan mo yung mga ushers natin, mga greeters natin, nasa pintuan ng simbahan, mga nakasimangot. Tapos galit. Papasok yung nagsisimba, sasabihin, doon ka mo! Doon ka! Doon! Kaya yung magsisimba, parang, huwag na, okay na. Papasok pa lang, napagalitan na. Smile! Para maramdaman ng mga magsisimba, welcome kayo, tanggap kayo dito. Minsan kapag may mga bata, nakatakbo-takbo, bata na umiiyak, ako yung mga ushers, susungitan yung mga bata. Papagalitan pa yung magulang, hindi kayo marunong magpalaki ng anak. Bata ho yan. Na lahat na tayo naman sa pagkabata, naging malikot, umiiyak, tumatakbo. Kapag ho yung mga tumatakbo ay matatanda, ayan, magalit mo kayo. Pero yung bata-bata ho yan, bata. Pwede naman kausapin ng mahinahon at maayos. Ayan. Ngayon yung hindi na tayo narinig. Tapos kapag nangungulekta po, mga collectors, pag nangulekta kayo, smile naman. Kasi yun nawawala ng ganang magbigay. Kapag nangungulekta tayo ng nakasimangot, pag nakangiti tayo, naku, gaganahan lalo silang magbigay. Pag ayaw magbigay, ngitian nyo rin. At huwag kayo maalis. Ngitian kayo. Sabihin nyo, sige, sinong bibigay sa ating dalawa? Smile! Smile! Minsan yung mga ministers magtatanong sa akin, Father, bakit kung ayaw kumila sa amin ng mga tao? Sabihin ko, kasi naman ang sungit ninyo. Magbibigay kayo ng katawan ni Kristo para kayong galit. Katawan ni Kristo! Katawan ni Kristo! Katawan ni Kristo! Nakakatakot. O kaya pag mali yung kamay, mali yung pagtanggap ng komunyon, papagalitan agad. Galit, ang susungit. Nakita ko sa likod ko kanina, may mga mother butler. Alam niyo po, nung bata ako, sakristan ako sa parokya namin. At takot na takot ako sa mother butler. Naku, konting kilos mo lang sa sakristi, mapapagalitan ka. Pero saan niyo po makikita ang pinakamasusungit sa parokya? Nasa parish office. Ito pa yata. Nagbibiro lang po ako. Nagbibiro lang ako. Hindi ba pagpapasok sa parish office, takot na takot ka, parang papasok ka pala para mapapagalitan ka na. Magtatanong ka lang, ano po ba ang requirements sa binyag? Naku, sisigaw, requirements daw sa binyag, hindi nyo alam. Yan, yung mga sekretary, naku, susungit niyan. Kanina naman ho nagmana ang masungit na sekretary. Saan po? Ayo may mga pari dito. O minsan po kami mga pari ang susungit din. Para kami mga tumandang binata, hindi umalaman. Hindi ho requirement sa pagiging Katoliko ang pagiging masungit. Tayo ho ay mga Easter people. Hindi ho tayo Good Friday Christians lamang. Easter people, ibig sabihin punong-puno ng saya. Dahil may pag-asa kay Jesus na muling nabuhay. Sana mo maipakita natin yung saya na iyon sa simpleng pagngiti at sa simpleng pagbawas ng pagiging masungit. Alam niyo po sa karanasan ko, maraming mga problema na hindi sana naging problema kung hindi nagsungitan.
Kung sa simula nag-uusap ng mahinahon, ng maayos, hindi na sana lalaki yung problema. Pero dahil sa simula pa lang, nagsungita na, nagsigawan na, ako, simpleng bagay, lumalaki. Hindi na alam kung paano masolusyonan. Ngiti, ngiti. Kaya kapag may nagagalit sa inyo, sasalita sa inyo, huwag na kayong sumagot. Hahaba pa yung usapan kapag sumagot kayo. Ngitian nyo lang. Pag pinapagalitan kayo ng parish priest ninyo, huwag na kayong sasagot. Ngiti lang. Nakakainis yun, yung pinapagalitan at nakangiti ka lang. Titigil din yan. Ngiti, ngiti. Yan po yung pagpapakita natin ng kagalakan natin ni Jesus na tayo'y punong-puno ng pag-asa dahil tayo'y punong-puno ng kagalakan. Alam niyo po yung kagalakan, attractive po yan eh. At yung kasungitan, nakaka-repel. Kaya minsan yung mga tao sasabihin nila, ayokong magsimba dyan. Ang susungit ng mga tao dyan. O ayokong sumali sa ministry na yan, ang susungit ng mga tao dyan. Aalisin lang. Pero kapag masaya, sasabihin nila, gusto ko dyan, masaya dyan. Mababait yung mga tao dyan, nakangiti pa lagi yung mga tao dyan. Yung kagalakan, nakaka-attract. Kaya, dagdagan po natin ang ating pagngiti. Hindi lang dahil gusto natin magpakitang tao, pero yung kagalakan na yun, nagmumula sa ating pag-asa. Punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng buhay, kaya punong-puno ng kagalakan. Siguro po okay na yun, pwede na akong maglaho. It's time for me to vanish. Nawa po ang ating mga pagdiriwang ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon ay magbigay sa atin ng kagalakan, pag-asa at buhay. Ngayon pa lang po, binabati ko na kayong lahat ng maligaya, patahulugan, Easter Triduum at ng panahon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, Father Reggie. Muli pa ng